Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang Lunes, Agosto 11, ang sumbong sa Pangulo website na layong magbigay impormasyon tungkol sa iba't ibang flood control projects sa ating bayan. Inilunsad ang website matapos ibigay ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang listahan ng mga flood control projects sa buong bansa. Alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo. May natuklasan si PBBM sa report ng DPWH. Umaabot sa 545 bilyong piso ang kabuuang halaga ng mga flood control projects sa ating bansa. 20% ng halagang ito ay napunta sa 15 contractors lamang. Inilabas ng palasyo ang listahan ng mga contractors na ito. May halos 10,000 flood control projects sa buong bansa at 6,000 sa mga ito ay may kabuuang halaga ng matinding 350 bilyong piso. Katakataka naman kung bakit may mga flood control projects na magkatulad ang gastos at disenyo pero magkaiba ng lokasyon. Sa mga rehiyon, Metro Manila ang may pinakamaraming flood control projects. Ang 1,058 na proyekto rito ay nagkakahalaga ng halos 53 bilyong piso. Sinundan ng Metro Manila ng Region 3 o Central Luzon at ng Region 5 Bicol Region. Bulacan, Cebu at Isabela naman ang mga probinsyang may pinakamaraming proyekto. Maliban sa Bulacan, wala ang Cebu at Isabela sa 10 lugar na pinakalantad sa banta ng pagbaha o ng flood prone na tinatawag. Ang pagkasa publiko ng mga detalya ng mga flood control projects ay tugon sa pahayag ni PBBM sa kanyang SONA o State of the Nation Address na lalabanan ng kanyang administrasyon ang korupsyon sa sektor ng infrastruktura. Hinikayat niya ang publikong makiisa sa pamamagitan ng paggamit ng website upang mapanagot ang mga tiwaling opisyal at itama ang mga palpak na proyekto. Sa pagdugon ng gobyerno sa problema natin sa baha, angkop na paalala ang sinabi ni Pope Leo XIII. Gampanan ng gobyerno na huwag hayaang iisang tao lamang ang makinabang sa mga ginagawa nito sapagkat ang pamahalaan ay nilaan upang panatilihin ang kabutihang panglahat o yung tinatawag nating common good. Huwag sanang maging ningas-kugon ang inisyatibong ito ng ating presidente. Kapanalig hinahamon nito ang mga contractors at mga lokal na pamahalaan na tiyaking dekalidad, maayos at tapos sa itinakdang panahon ang paggawa ng mga flood control projects. Maganda rin nahihikayat tayong mga mamamayan na usisain kung paano ginagastos ang malalaking pondo na mula sa pinagbayaran nating buwis o kaban ng bayan. Pero sapat na bang isa publiko lang ang mga contractors upang matiyak na hindi kinukurakot ang pera ng bayan? Hindi po. Nangangailangan ito ng komprehensibong pagkapanagot ng pamahalaan sa pamamagitan ng auditing processes. Dapat parusahan ang mga mapapatunayang ibinubulsa ang pondo. Hindi sapat na may tagpi-tagping flood control projects sa isang lugar. Dapat kapanalig komprehensibo, malawakan, integrated ang mga ito sa mga bahang lugar o mga bahaing lugar. At lalong hindi sapat ang pagtatayo lamang ng mga infrastruktura ang solusyon sa baha. Kailangan samahan din ang mga ito ng mga proyektong angkop sa ating kalikasan. Pakikinabangan ng lahat at nagpapaigting ng proteksyon natin mula sa mga panganib at sakuna. Kaya kapanalig, malala na ang problema natin sa baha. At ang mahihirap ang madalas na napeperwisyo nito. Unang biktima ang mahirap. Magsikap dapat ng pamahalaan na panagutin ng mga tiwali at tiyaking dekalidad ang mga natatapos na mga proyekto. Maging gabay sana ng pamahalaan at ng mga
Kinokontrata nito para sa mga flood control projects ang mga salitang ito sa Levitico 19, 35 hanggang 36. Huwag kayong mandaraya sa pagsukat ng haba, timbang o dami. Magkaroon kayo ng wastong pamantayan at wastong timbangan. Kapanalig, kung babaliwalain ito, hindi matatapos ang pagkapahirap ng mga sangkot sa pandaraya at panlalamang sa maraming Pilipino sa panahon ng baha. Sabi nga ng Pangulo, mahiya naman kayo. O kaya mas dapat sabihin ng Pangulo, mahiya naman tayo na nasa pamahalaan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.